Napaupo na lang ako sa gilid ng kama at doon ay tahimik na umiyak. Cody, sorry. Hindi ko din naman gusto to. Kung gaano mong gusto na magkaanak tayo ay ganoon din ako. Pero anong magagawa ko kung baka hindi ito para sa atin? Sana wag kang magbabago sa akin. Dahil kahit anong mangyari, mahal pa rin kita. Ang daming pumapasok na negatibong bagay sa isip ko. Pero naniniwala naman ako na hindi magagawa sa akin ni Cody yon. Dahil mahal niya ako. Hanggang sa di ko namalayan at nakaidlip na pala ako sa kama. Nagising ako ng bandang 4:00 ng hapon. Pero wala pa rin si kamahalan. Sinubukan kong tawagan ng cellphone niya pero ayaw sagutin. Ring lang ng ring. Ayaw din mag-reply sa mga text ko sa kanya. Kinakabahan tuloy ako sa ginagawa niya. Ngayon lang din niya inignora ang lahat ng tawag at text ko. Samantalang pagtatawag ako sa kanya, isang ring lang sumasagot agad siya. San ka ba? Nag-aalalang tanong ko sa sarili habang nasa sala at nag-aantay sa pagdating niya. Hanggang inabot na ako ng 7:00 ng gabi. Wala pa rin siya. Hindi ko na makontakt ang cellphone niya. Masyado na din akong nag-aalala sa kanya. Ano? Iiwan mo na ba ako dahil lang sa hindi kita mabibigyan ng anak? Huwag ka namang ganun, Cody. Please lang. Habang nag-aantay sa pagdating niya ay nagluto na din ako ng hapunan namin. Naghain na rin ako sa mesa ng mga 8:30 PM na. Baka pa uwi na siya. Lumipas na lang ang 1 oras, 2 oras, 3 oras. Nalipasan na ako ng gutom kakaantay sa kanya. Pero wala man lang paramdam at walang anino ng Cody ang sumulpot. Naiyak na naman ako habang nakahiga sa sofa. Hindi ko na malaya na binalot na naman ako ng antok kahit wala pang kain. Agad akong napabalikwas ng bangon nang tumunog ang cellphone ko. Nasa sala pa rin ako. Pagtingin ko ng oras, 7:00 na pala ng umaga. Bumangon ako sa sofa at nagpasok sa kwarto. Pero wala man lang bakas ni Cody ang nadatnan ko. Ang mga pagkain na inihain ko kagabi nasa lamesa pa rin at nilamig na lang. Napatingin ako ulit sa cellphone ko. Wala man lang tawag o text galing sa kanya. Nag-aalala na ako sa'yo. Hindi ka umuwi kagabi. Nag-message ako sa kanya. Dali-dali ko pang binuksan ang reply sa pag-aakalang siyang nag-reply sa akin. Text lang pala ni Moira. Napabugan na lang ako ng hangin saka iniligpit ang mga plato at pagkain. Wala akong ganang kumain. Maya-maya ay narinig kong bumukas ang pinto kaya nagmadali akong lumabas ng kusina. Nakita ko naman siyang papasok ng sala. Kamahalan, tawag ko sa kanya. Ngumiti lang ito sa akin saka naglakad palapit sa pwesto ko. San ka galing? Ba't di mo sinasagot ang mga tawag at text ko kagabi? Nag-alala tuloy ako sa'yo. Nag-aalala at nagtatampong saad ko sa kanya. Amoy ko ang amoy ng alak at yosin nito sa buong katawan niya. Ibig sabihin nag-inom siya buong magdamag. Habang ako nandito at nag-aalala sa kanya na baka napano na siya kung nasaan na siya. I'm sorry. I'm tired and I want to sleep. Nahihirapang ani nito dahil sa kalasingan niya. Hinalikan pa ako nito sa noo ko saka naglakad papasok sa kwarto. Naiwan naman akong natigagal dahil sa inasta niya sa akin. Ramdam ko na naman ang sakit sa puso ko dahil sa pagbabaliwala niya sa akin ngayon. Pinunasan ko na lang agad ang luha na biglang kumawala sa pisngi ko. Kumuha ako ng maligamgam na tubig at bimpo saka sumunod sa kanya sa kwarto para punasan siya at maginhawaan ang pakiramdam niya. Nakadapa pa itong nakahiga sa kama. Tinanggal ko ang sapatos niya, saka inayos ang higa niya. Tinanggal ang damit at pantalon niya para mapalitan ng malinis na damit. Hindi ko pa rin mapigilan ang luha ko habang nililinisan siya. Sige lang mahal ko, iintindihin muna kita ngayon kasi alam kong nasasaktan ka lang dahil sa mga nangyari kahapon. Pero sana naman wag pati ako'y baliwalain mo kasi mas nasasaktan ako ng sobra. Dahil pakiramdam ko'y akong may kasalanan ng lahat. I love you, mami ko. Bulong nito habang nakapikit ang mga mata at may luha pa na mababakas dito. Nasa kusina ako at nagluluto para sa tanghalian namin. Maya-maya ay nakita ko naman siyang pumasok. Nakangiti pa akong tumingin sa kanya pero nag-iwas lang ito sa akin ng tingin. At nagdiretso sa ref na parang wala ako sa harapan niya. Nawala bigla ang ngiti ko sa labi, saka ipinagpatuloy ko na lang ang pagluluto ko. Galit pa rin ba siya? Tanong ko sa isip habang tinitignan ko siya sa gilid ng mata ko. Agad din naman itong lumabas ng kusina. Kain na.
Anay ko dito nang makasalubong ko siya sa sala. Para kaming hindi magkakilala at hindi man lang kami nag-uusap. Pakiramdam ko'y bumalik kami sa dati, nung bago lang kami magkakilala. Tahimik na nagsalo sa tanghalian. Paminsan-minsan din akong tumitingin sa gawin niya. Pero seryoso lang ito at nakatungo lang habang kumakain. Nakakapanibago lang at hindi talaga ako sanay sa ganitong setup. Wala na yung lambing niya sa akin tuwing kakain kami. O magluluto ako o maghuhugas ng pinagkainan namin. Maglalambing siya na subuan ko siya. At pauupuin ako nito sa kandungan niya. Ayokong umiyak sa harap niya pero hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Kinagat ko na lang ang pangilalim na labi ko para pigilan ng mapahikbi. Agad akong tumayo sa pwesto ko at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Huwag ka namang ganyan sa akin, Cody. Huwag mo naman sanang iparamdam sa akin na kasalanan kong lahat. Huwag mo akong baliwalain kasi nasasaktan ako ng sobra. Hindi ko mapigilan ng mapahagulgol habang nakahiga ng tagilid sa kama. Maya-maya ay naramdaman ko na lang ang pagpasok niya sa kwarto. Ramdam kong paglubog ng kama nung umupo ito sa gilid ko. Dinig kong sunod-sunod na pagkawala nito ng malalim na buntong hininga niya. Ay sigh. Nanahimik ito na tila ba'y nahihirapan banggitin ang mga katagang gusto niyang sabihin sa akin. Maya-maya ay tumayo ito at lumabas ng kwarto. Mas lalo lang akong naiyak nang marinig kong umalis na naman siya at iniwan akong mag-isa. Bakit ganito, Cody? Ito ba ang solusyon sa problema natin? Ang iwan mo akong mag-isa dito at iparamdam mo sa akin na kasalanan ko talaga ito. Akala ko ba mahal mo ko? Pero bakit pakiramdam ko kay bilis mo naman magbago? Dahil lang sa isang problema. Akala ko ba mahal mo ko? Nabaliwala ang lahat basta ang importante ay kasama mo ko. Bakit ibang nararamdaman ko ngayon? Dahil sa ginagawa mo. Kagaya kagabi hindi na naman siya umuwi sa kondo. At magdamag na naman ako nag-antay sa kanya. Walang tawag o text. Parang gusto ko tuloy agad na sumuko. Dahil pakiramdam ko isang beses na lang nabaliwalain niya ako at iwasan ako ay hindi ko nakakayanin. Nakaupo ako sa sopa at wala din akong tulog magdamag kakaantay sa kanya. Maya-maya ay bumukas ang pinto at iniluwa siya doon. Amoy ko na naman ang alak na kagaya kagabi. Tumayo ako sa sofa at nilapitan ko siya. Ganito na lang ba tayo, Cody? Tanong ko sa kanya habang nagpipigil sa iyak ko. Iiwanan mo ako magdamag dito. Magpapakalasing ka. Uuwi ka kung kailan mo gusto. Ganito na lang ba tayo? Ha? Hindi ko na malaya na pumatak na pala ang luha ko sa mata ko. Tinignan naman ako nito sa mata ko. Hindi ko kasalanan, Cody. Kung bakit maliit ang tsansa na mabigyan kita ng anak. Pero wag mo namang iparamdam sa akin na akong may kasalanan. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ako dahil sa ginagawa mong pambabaliwala sa akin. Akala ko ba mahal mo ko? Ayaw mo akong makitang nasasaktan. Pero ikaw mismong nananakit sa akin. Pigil ang paghagulgol ko habang inilalabas kong sakit sa puso ko. I'm tired. I want to rest. Saka na tayo mag-usap pag okay na. Hindi! Madiing sabi ko sa kanya. Ngayon tayo mag-usap. Dahil alam kong aalis ka ulit at iiwan mo ulit ako dito magdamag. At uuwi ka na lamang ng lasing. Ayoko ng ganito, Cody. Tiningnan ako nito sa mga mata ko. Kita kong sari-saring emosyon sa mga mata niya. Hindi ko mawari. Naaawa. Guilty. Galit at pagkadismaya. Ano? Tatapusin na lang ba natin dito? Ha? Kasabay pa rin ang pagbuhos ng mga luha sa mata ko. Will you please shut up? Gulat at natigilan ako nang bigla niya akong sigawan. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya ito sa akin. Ang Cody na kilala ko ay alam kong mahal ako. Malambing at hindi kayang sigawan ako. Nangatal lalo ang mga labi ko dahil sa takot at sakit na naramdaman ko sa puso ko. Napahawak pa ako sa bibig ko para mabawasan ang paghagulgol ko. Bigla naman nag-ibang itsura nito at malamlam akong tiningnan sa mata. Lumapit pa ito sa akin. Akto nga hawakan ako pero pumiksi ako sa kanya. Napailing na lang ako ng sunod-sunod sa kanya. Hindi siya ang Cody na mahal ko. I'm sorry, babe. Sorry. Hinging pa umanhin ito sa akin at muling sinubukan na hawakan ako. Kasalanan ko nga talaga. Sorry ha. I'm sorry, babe. Please.
Hindi ko na siya pinansin at mabilis akong tumalikod sa kanya. Lumabas ako ng kondo niya habang dinig ko ang boses nito na tinatawag ako. Chelsea, no! Please, I'm sorry! Hindi na ako lumingon pa at nagtuloy-tuloy na ako sa paglakad ko. Dinig ko pa ang pagsigaw nito, kasabay ang paghampas nito sa kung saan ang babasaging gamit. Hanggang sa makarating ako sa bahay. Wala si kuya at nasa trabaho pa, kaya mag-isa lang ako sa bahay. Nagdiretso agad ako sa kwarto ko at doon ay patuloy na umiyak para ilabas ang sakit sa puso ko. Panay tunog naman ang cellphone ko na nasa bulsa ng short ko. Si Cody, tumatawag at madami na din text sa akin. Pinatay ko na lang ito saka itinago ang cellphone ko sa drawer. Sa ganito lang ba matatapos ang lahat sa amin? Bakit ang dali niya naman sumuko? Sabi ng doktor may chance pa naman kahit papano. Pero bakit bigla siyang nagbago sa akin? Oo, alam kong nasaktan at nabigo siya. Pero hindi niya ba naisip na hindi lang siyang nasasaktan sa mga nangyari kundi pati ako. Kung talagang totoo niya akong mahal, ay matatanggap niya kahit hindi ko man siya mabigyan ng anak na hinihiling niya. Bes, may naghahanap sa'yo sa ibaba. Dinig ko ang boses ni Moira, hindi ko siya pinansin. Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Tanong nito sa akin nang umupo ito sa tabi ko. Kailangan ka daw niya makausap, Bes. Paalisin mo na siya. Tipid kong saad sa kanya habang sumisinghot pa. Chelsea, hindi ko alam kung anong pinag-awayan niyo. Pero di ba mas maganda siguro kung pag-uusapan niyo muna ang problema niyo bago mo tikisin yung tao? Nito sa akin. Moira, gusto kong magpahinga. Wala pa akong tulog kagabi, kaya paalisin mo na siya, please lang. Pagsusumamong ani ko dito, nang lingunin ko siya. Tumango naman ito sa akin saka tumayo sa tabi ko. Sige, matulog ka na muna dyan. Sagot nito saka lumabas ng kwarto ko. Mommy, please, I'm sorry. Come home with me. Hindi ko sinasadyang masigawan ka. Chelsea ko, please hear me out. I missed you so bad. And I'm so sorry if I was being a jerk. It's not your fault. I mean it. Please, let me see you, Chelsea ko. Ramdam kong sakit at bigat ng kalooban nito habang nagmamakaawa sa likod ng pinto. Napapikit na lang ako ng mariin para pigilan ang mga luha na walang humpay sa pag-agos mula sa mga mata ko. I love you, Chelsea ko. Please, please, let me in. Pagmamakaawa pa rin ito sa akin. Mahal din kita, Cody. Pero kung ang hindi ko kayang mabigyan ka ng anak ang magiging dahilan para patuloy tayong maging ganito, mas mabuti siguro kung dito na lang tayo. Ayoko na dumating pa ang panahon na mas masaktan pa ako lalo sa piling mo. Ang buong akala ko ay magiging masaya na ako kasama ka. Pero mali pala ako. Wala palang patutunguhan ng lahat ng mga pangarap natin. Mahal kita. Mahal na mahal, Cody. Sorry kung ang hina ako din pagdating sa'yo at sa pagsubok sa atin. Ngayon ko lang kasi naramdaman ng ganitong sakit, kaya hindi ko alam kung ano ba dapat ang gagawin ko. Is this what you want? Broke up with me? Ayoko. Gusto kong lumabas at kausapin siya pero wala akong lakas. Okay, but always remember that I love you so much. I'm sorry kung nasaktan man kita. Maya-maya ay dinig kong pag-alis nito sa harap ng kwarto ko. Napahagulgol na lang ulit ako. Tol, napalingon ako nang madinig ko ang boses ni Kuya. Nakauwi na pala ito galing sa trabaho niya. Isinabit nito sa likod ng pinto ang bag niya saka naglakad patungo sa pwesto ko. Nakaupo ako sa isang silya sa tapat ng lamesa. Kamusta ang trabaho, Kuya? Namamaos ang boses na tanong ko sa kanya. Umupo ito sa tapat ko. Tiningnan pa ako nito ng seryoso at parang binabasa ako. Ayos naman. Ikaw, kamusta? Nagkausap kami ni Moira sa labasan. Nasabi niya sa akin ang problema mo. Ani nito sa akin. Pag si Moira talaga, mas mabilis pa sa 4:00 kung makapagbigay ng balita. Napatungo na lang ako sa kanila roong hawakan ng tasa na may lamang kape. Tol, di ko alam kung ano ba talagang namamagitan sa inyo ng boss mo. Kasi ni minsan naman hindi ka na nagsasabi sa akin ng mga nangyayari sa buhay mo. Pero nakikita ko sa mga mata mo na nasasaktan ka dahil sa kanya. Lagi ko ding sinasabi sa'yo na lahat ng problema may solusyon. Hindi bibigay sa atin ng Diyos ang isang pagsubok kung alam niyang hindi natin to kayang harapin. Maayos niyo yan kung pag-uusapan niyo muna ng mabuti.
Napabuntong hininga na lang ako dahil sa mga sinabi ni Kuya. At tama siya. Napagsubok lang ito at hindi ako dapat sumuko agad. Alam kong pareho lang kaming nasaktan ni Cody. Mahal ko siya, kaya dapat ay intindihin ko na muna siya. Nasaktan lang din siya dahil sa pag-asang magkakaanak na kami. Hindi ko din siya masisisi kung ganun na lang ang naging epekto nito sa kanya. Dahil una pa lang nang nalaman niya ay sobra na siyang excited na maging ama sa magiging anak ko. Nasaktan lang din ako, Kuya. Alam ko, at hindi matatapos o mauubos yung sakit na nararamdaman mo dyan sa puso mo. Kung pati ikaw ay titikisin ng lalaking mahal mo at mas pipiliin pang sumuko na lang agad. Paliwanag nito sa akin. Tumayo ito sa kinauupuan niya saka lumapit sa akin. Niyakap ako nito saka nakaramdam ako ng paghalik nito sa buhok ko. Mahal kita at ayoko na nakikita kang nasasaktan at nahihirapan. Nito. Salamat, Kuya. Basta para sa'yo. Kaya kailangan ay kausapin mo na siya. Bahala ka, pag naghanap yun ng iba, ikaw din ang magsisisi sa huli. Sinamaan ko bigla siya ng tingin. Nakuha pa talagang sabihin yun sa akin kahit alam niya na nasasaktan ako. Joke lang. Gusto ko lang nabigyan ka ng lakas ng loob. Pero di ba malay natin kung maghanap nga talaga siya ng iba. Kuya naman eh. Kunwari ay nagtatampong saad ko sa kanya. Tumawa lang ulit ito sa akin sa kaginulong buhok ko. Tama, kailangan kong kausapin siya at maging okay kami ni Cody. Baka nga totohanin niyang sinabi niya kanina na break na kami at maghanap siya agad ng iba. Hindi ako papayag na mapunta lang siya sa iba at iwan ako ng tuluyan. Sige na, maligo ka na dun at umalis ka na dito sa bahay. Bawal kang magtagal dito dahil kukulangin na naman ako sa budget ko. Di na kita kayang pakainin dito. Dagdag pa nito sa akin na ikinangiti ko na lang. Inubos ko muna ang kapeng iniinom ko kanina saka ako bumalik sa kwarto ko. Naligo, nag-ayos ng sarili ko saka umalis ng bahay. Dumaan pa ako kay Moira para muling ihabilin si Kuya sa kanya. Ikaw na bahalang tumingin-tingin sa kanya ha? Ani ko sa kanya. Sus, di na kailangan. Parati niya naman kasamang girlfriend niya eh. Hindi ko alam na may girlfriend na din pala ang kuya ko. Pumapag-ibig na din pala. Ikaw, ayusin mo na rin ang problema mo. Sayang at gwapo pa naman ang kamahalan mo. Oo na. Sige na, alis na ako. Babalik na lang ulit ako dito para dumalaw ulit. Ingat! Kumaway pa ako dito saka naglakad na palabas ng bahay nila. Kinakabahan pa ako at di ko mawari kung ano ba talaga ito. Siguro dahil miss ko na din si kamahalan sa ilang gabi na din na hindi kami magkasamang matulog at ilang araw na di ko siya nakasabay sa pagkain. Nasa kalsada pa lang ako ay parang kinikilabutan pa ako at parang pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa akin sa di kalayuan. Pasimple pa akong lumingon sa likod ko para tingnan kung may tao ba. Wala naman akong makita na nakasunod sa akin. Medyo magdidilim na din kasi kaya mangilan-ngilan na lang ang mga taong dumadaan sa kalsada papuntang sakayan ng jeep. Nagmadali na lang akong naglakad hanggang sa makarating ako sa terminal. Agad din akong sumakay ng jeep.